Nanginginig ang mga kamay ni Celestino Mercado habang nakakapit siya sa magaspang na pader ng sarili niyang bakod. Hindi dahil sa lamig ng papalubog na araw sa Batangas, kundi dahil sa lagabog ng kanyang dibdib na tila gustong kumawala. Isang itim at eleganteng kotse ang nakaparada sa kanyang garahe. Hindi ito sa kanya, hindi rin ito sa mga anak niya. At sa loob ng kanyang munting bahay, ang bahay na itinayo niya mula sa sariling pawis at dugo, ay may umaalingaw-ngaw na halakhak. Halakhak ng kanyang asawa, si Lourdes, ngunit may kasama itong isa pang tawa. Isang malalim, buo, at banyagang tawa ng isang lalaki. Sa nanginginig niyang kamay, hawak niya ang isang supot ng plastik. Lumamig na ang paboritong chicharon ni Lourdes. Ang pasalubong na sana'y magiging sorpresa, ngayon ay tila isang insulto sa 40 taon nilang pagsasama. Kaninang umaga lang, ang lahat ay nasa ayos. Nagising si Tino bago pa man tumilaok ang mga manok, gaya ng kanyang nakasanayan. Dahan-dahan siyang bumangon mula sa kanilang kama, pinagmasdan ang mahimbing na tulog ni Lourdes, ang babaeng minahal niya ng higit pa sa kalahati ng kanyang buhay. Napangiti siya. Kahit sa edad na 72, ang ganda pa rin ng kanyang asawa. Maingat siyang nagtungo sa kusina at nagtimpla ng kapeng barako. Ang amoy nito ay gumising sa buong kabahayan. Nagluto siya ng kanilang almusal, sinangag, itlog na pula at tinapang isda. Isang simpleng buhay, isang simpleng kaligayahan. "Aalis ka na pala, mahal," sabi ni Lourdes nang pumasok ito sa kusina. Suot pa ang paborito nitong duster. "Oo, baka mahuli ako sa biyahe pa Maynila," sagot ni Tino. Inilapag ang isang tasang kape sa harap nito. "Namimiss ko na ang mga apo ko." Si Maricel, naglalambing na naman. Niyakap siya ni Lourdes mula sa likuran. "Mag-iingat ka sa biyahe. Huwag kang magpapagutom doon. Tumawag ka agad pagdating mo." Humarap si Tino at hinawakan ang mga pisngi nito. Tinitigan niya ito sa mata. 40 taon na kitang inaalagaan, Lourdes. Alam ko na yan. At hinalikan niya ito sa labi. Isang halik na puno ng pagmamahal at kasiguraduhan. Isang halik na normal, ordinaryo, at hindi niya akalaing magiging huli pala. Nasa terminal na siya ng bus. Bit-bit ang isang maliit na bag na may lamang damit at pasalubong para sa mga apo, nang biglang tumunog ang kanyang cellphone. Si Maricel, ang panganay nila. "Tay, nasaan na po kayo?" Tanong ng anak sa kabilang linya. May bahid ng pag-aalala sa boses nito. "Nandito na sa terminal, anak. Paalis na rin ang bus." "Bakit?" "Naku, tay, wag na po muna kayong tumuloy," sabi ni Maricel. "Nilalagnat po ng mataas si Junior. Isinugod namin sa ospital kaninang madaling araw. Baka mahawa pa kayo." Agad na napuno ng pag-aalala ang puso ni Tino. "Ano? Anong nangyari? Ayos lang ba ang apo ko?" "Okay naman po siya, tay," sabi ng doktor. "Trangkaso lang daw. Pero mas mabuti na pong wag na kayong bumiyahe. Mag-aalala lang po ako sa inyo. Babalitaan ko na lang po kayo." Pagkatapos ng tawag, naupo si Tino sa isang bench. Ang biyaheng pinananabikan niya ay nakansela. Ngunit sa halip na lungkot, isang kakaibang kaba ang gumapang sa kanyang dibdib. Isang pakiramdam na hindi niya maipaliwanag. Sinubukan niyang tawagan si Lourdes para sabihing hindi na siya tutuloy, ngunit hindi ito sumasagot. Siguro'y abala sa mga gawaing bahay. Tumayo siya at naglakad palabas ng terminal. Imbes na umuwi, isang ideya ang pumasok sa kanyang isip. Hindi na lang niya sasabihin kay Lourdes na hindi siya tumuloy. Uuwi siya ng maaga at sosorpresahin ito. Matagal na rin silang hindi nakakapag-date. Napangiti siya sa isiping iyon. Dumaan siya sa paboritong tindahan nila ng chicharon. "Yung pinakamalutong, ha?" bilin niya sa tindera. Habang naglalakad pa uwi, iniisip niya ang magiging reaksyon ni Lourdes. Siguradong matutuwa ito. Siguradong yayakapin siya nito ng mahigpit. Ngunit ang lahat ng iyon ay naglaho.
Ang saya at pananabik ay napalitan ng yelo na unti-unting bumabalot sa kanyang puso. Nakatayo pa rin siya sa labas ng kanilang bakod, sa likod ng mga halaman. Ang gate ay bahagyang nakabukas, isang bagay na hindi kailanman hinahayaan ni Lourdes. At ang tawa, ang halakhak na yon, hindi iyon ang tawa ni Lourdes kapag kasama siya. Iyon ay tawa ng isang babaeng malaya, walang inaalala, at umiibig. Sumilip siya mula sa siwang ng mga dahon. Ang pintuan ng kanilang bahay ay bukas. At doon, sa sala, nakita niya ang anino ng kanyang asawa. At sa harap nito, ang anino ng isang lalaking matangkad at malaki ang katawan. Dahan-dahan, sa gitna ng paninikip ng kanyang dibdib, itinaas ni Tino ang kanyang lumang cellphone. Kinakapan niya ang kamera, nanginginig ang mga daliri. Hindi niya alam kung anong gagawin niya. Hindi niya alam kung anong susunod. Ang tanging alam niya, sa isang iglap, ang mundo na binuo niya sa loob ng 40 taon ay nagsisimula ng gumuho. At sa loob ng sarili niyang pamamahay, narinig niya ang halakhak ng kanyang asawa, kasama ng isang boses ng lalaking hindi niya kailanman makakalimutan. Para siyang isang magnanakaw sa sarili niyang teritoryo. Bawat hakbang ni Tino ay maingat. Bawat paghinga niya ay pinipigilan. Ang mga damo sa kanyang hardin na dating nagbibigay sa kanya ng kapayapaan ay tila mga patibong ngayon na maaaring lumikha ng ingay. Ang hangin na dati presko ay tila mabigat at puno ng lason ng kataksilan. Idinikit niya ang kanyang sarili sa pader ng bahay, sa ilalim mismo ng bintana ng kanilang kusina. Dito, mas malinaw niyang naririnig ang lahat. "Sigurado ka na ba sa lahat ng ito, Lourdes? Wala nang atrasan," sabi ng boses ng lalaki. May lambing sa tono nito, ngunit may diin na tila isang kasunduan ang pinag-uusapan. "Kailanman ay hindi ako naging ganito kasigurado, Ramon," sagot ni Lourdes. Ang boses na yon, ang boses na kumakanta sa kanya tuwing umaga, ang boses na nag-aalala kapag siya'y may sakit, ngayon ay puno ng pananabik para sa ibang lalaki. "Pagod na ako sa buhay na ito. 40 taon na akong nagtitiis. Oras na para naman sa sarili ko." Ang bawat salita ay isang punyal na bumaon ng malalim sa puso ni Tino. Nagtitiis? Ang buong buhay na inialay niya, ang lahat ng sakripisyo ay isang pagtitiis lamang pala para dito. Napapikit siya ng mariin. Ang mga alaala ay bumuhos na parang sirang gripo. Ang kanyang mga kamay na nasunog sa welding para lang maibili ito ng magandang damit. Ang mga gabing hindi niya pagtulog para mabantayan ito noong nagkasakit ito ng malubha. Ang pagbebenta niya sa paborito niyang manok na panabong para lang maipagdiwang ang kanilang anibersaryo. Lahat ng iyon ay pagtitiis. Sumilip siya sa maliit na siwang ng bintana. Ang nakita niya ay halos magpaguho sa kanyang mga tuhod. Si Ramon, isang lalaking hindi hamak na mas bata sa kanya, nakatayo sa likuran ni Lourdes. Naka-polo shirt ito at mamahaling pantalon. Ang isang kamay nito ay nakahawak sa isang baso ng alak, habang ang isa naman ay nakapulupot sa baywang ng kanyang asawa. Si Lourdes, ang kanyang Lourdes, nakasandal dito, tila isang dalagita na kinikilig. Nakita ni Tino kung paano kumuha si Lourdes ng isang sobre mula sa drawer sa kusina. Isang makapal na sobre, inabot niya ito kay Ramon. "Ito na muna ang dala ko. Ang sabi mo, kailangan mo para sa down payment ng kondo natin sa Cebu," sabi ni Lourdes. "Salamat, mahal," sagot ni Ramon at hinalikan ito sa noo. "Huwag kang mag-alala. Kapag nakuha na natin ang bayad sa lupa, doble pa ang babalik sa'yo. Sisimulan natin ang isang bagong buhay, malayo sa lugar na ito, malayo sa kanya." Lupa? Anong lupa? Ang tanging malaking ari-arian nila ay ang lupang minana pa ni Tino sa kanyang mga magulang. Ang lupang ipinangako niya sa mga anak nila. Kasabay ng pag-uusap nila, ang mga mata ni Tino
ay napadako sa isang sulok ng kanilang sala. Doon, nakatayo ang dalawang malalaking maleta. Puno. Handa nang umalis. Ang isa sa mga yon ay ang maletang regalo niya kay Lourdes noong kanilang ika-40 anibersaryo. Ang sabi niya, para raw magamit nila sa kanilang pagbiyahe kapag pareho na silang retirado. Hindi niya akalain na magagamit nga ito ng asawa niya sa pagtakas kasama ang ibang lalaki. Ang flight natin bukas, alas 7 ng umaga. Susunduin kita dito ng alas 4. Dapat tulog na tulog pa ang matanda, sabi ni Ramon. At may narinig si Tino na tunog ng isang halik. Isang mahaba at mapusok na halik. Hindi na niya kinaya. Dahan-dahan siyang umatras. Bawat hakbang ay parang may bigat na 1,000 kilo. Ang kanyang mga tuhod ay nanghihina. Ang kanyang paghinga ay mababaw. Napaupo siya sa ilalim ng kanilang puno ng mangga. Sa dilim, kung saan walang makakakita sa kanya. Ang supot ng chicharon ay nahulog mula sa kanyang kamay at kumalat sa damuhan. Narinig niya ang pagbukas ng pinto. Nakita niya si Ramon na naglalakad patungo sa magarang kotse nito. Bago ito pumasok, lumingon ito at kumaway kay Lourdes na nakatayo sa may pintuan. Isang huling ngiti, isang huling kindat at umalis na ito. Si Lourdes ay pumasok na sa loob ng bahay. Ilang sandali pa, narinig ni Tino ang pagsara ng pinto at ang paglock nito. Naiwan si Tino sa labas, sa dilim. Sa malamig na gabi, isang estranghero sa sarili niyang tahanan. Umiiyak siya, ngunit hindi ito ang iyak na may tunog. Ito ang tahimik na pag-agos ng mga luha mula sa isang pusong dinurog. Ang bawat patak ay naglalaman ng 40 taon ng pag-ibig, tiwala at pangarap na ngayon ay naging abo. Hindi siya sumugod, hindi siya sumigaw, hindi siya nagwala. Sa gitna ng matinding sakit, isang malamig at matigas na bagay ang nagsimulang tumubo sa loob ng kanyang dibdib. Isang desisyon, hindi pa ito ang oras para sa komprontasyon. Kailangan muna niyang malaman ang lahat. Ang bawat detalye, ang bawat kasinungalingan. Dahan-dahan siyang tumayo, pinunasan ng kanyang mga luha gamit ang likod ng kanyang magaspang na palad. Tinalikuran niya ang bahay na puno ng masasayang alaala na ngayon ay nabahiran na ng lason. Naglakad siya papalayo sa dilim, palayo sa kanyang buhay, palayo sa babaeng minahal niya ng buong buo. Babalik siya. Ngunit sa kanyang pagbabalik, hindi na siya ang Tino na umalis kaninang umaga. Ang buong magdamag ay parang isang walang katapusang bangungot para kay Tino. Hindi niya alam kung saan siya dinala ng kanyang mga paa. Naglakad lang siya ng naglakad, palayo sa kanilang bahay, palayo sa katotohanan. Dinala siya nito sa dalampasigan, kung saan dati ay madalas silang mamasyal ni Lourdes habang pinapanood ang paglubog ng araw. Ngayon, mag-isa niyang pinanood ang pagsikat nito. Ang bawat sinag ng araw na tumatama sa kanyang balat ay tila isang pangungutya. Isang bagong araw, ngunit para kay Tino, ito ang simula ng katapusan. Naupo siya sa buhangin. Ang amoy ng alat at ang tunog ng mga alon ay walang nagawa para pakalmahin ang nagwawala niyang kalooban. Paano siya haharap kay Lourdes? Paano siya magpapanggap na walang alam? Paano niya itatago ang sakit na tila pumupunit sa kanyang buong pagkatao? Kinuha niya ang kanyang cellphone at tinitigan ang litrato nilang dalawa ni Lourdes na nakadisplay sa screen. Kuha iyon noong huli nilang anibersaryo. Pareho silang nakangiti, masaya. Isang perpektong larawan ng isang perpektong kasinungalingan. Humugot siya ng isang malalim na hininga. Kailangan niyang umuwi. Kailangan niyang harapin ito para sa kanyang mga anak, para sa kanyang mga apo, para sa kanyang sarili. Nang maglakad siya pabalik sa kanilang kalye, ang bawat hakbang ay mas mabigat kaysa sa nauna. Bawat kanto ay pamilyar, bawat bahay ay kilala niya. Ngunit pakiramdam niya ay nasa ibang mundo siya. Nang nasa tapat na siya ng kanilang gate,
Nakita niyang malinis na ang garahe. Wala na ang mamahaling kotse. Ang bakuran ay maayos, na para bang walang nangyari, na para bang ang lahat ay isang masamang panaginip lamang. Pinihit niya ang seradura at pumasok sa loob. Naabutan niya si Lourdes sa sala, nag-aayos ng mga bulaklak sa florera. Ang mga maleta ay wala na rin sa sulok. Kung hindi niya lang nasaksihan ang lahat kagabi, iisipin niyang isa itong normal na umaga. Lumingon si Lourdes at nagulat nang makita siya. "Tino, mahal, akala ko ba? Bakit ka nandito?" Pinilit ni Tino nang ngumiti. Isang nangiting pagod. "Hindi na ako tumuloy. Tinawagan ako ni Maricel. Masama raw ang pakiramdam ng apo natin." Agad na lumapit si Lourdes. Ang mukha ay nagpakita ng sinserong pag-aalala. O baka naman isa na namang magaling na pag-arte? Hindi na alam ni Tino. "Ano? Bakit hindi mo agad sinabi sa akin? Kumusta na raw si Junior? Dapat pala ay tinawagan mo ako." "Ayos lang daw. Lagnat lang. Ayaw na rin ni Maricel na mag-alala ka pa." Sagot ni Tino, umiiwas ng tingin. Bawat salita ay parang abo sa kanyang bibig. "Ganoon ba? Naku, salamat naman sa Diyos," sabi ni Lourdes at hinawakan ng kanyang braso. "Teka, bakit hindi ka man lang tumawag o nag-text na uuwi ka? Nag-alala ako. Saan ka natulog?" "Doon na ako natulog sa bahay ni kumparing Rody. Gabing-gabi na kasi. Ayaw na kitang istorbohin." Pagsisinungaling ni Tino. Ang unang kasinungalingan sa mahabang listahan na kailangan niyang buuin. "Hay, naku ka talaga," sabi ni Lourdes at hinampas siya ng bahagya sa braso. "Halika na, ipaghahanda kita ng almusal. Gutom ka na sigurado." Sumunod si Tino sa kusina at naupo sa kanilang maliit na lamesa. Ang parehong lamesa kung saan sila sabay na kumakain sa loob ng 40 taon. Ngayon, ang bawat sulok ng bahay na ito ay sumisigaw ng kataksilan. Habang naghahanda si Lourdes, pinagmasdan siya ni Tino. Bawat galaw nito, bawat ngiti. Lahat ay isang palabas. Ang babaeng nasa harap niya ay hindi na ang Lourdes na kanyang pinakasalan. Isa na itong estranghera. Inilapag ni Lourdes ang pagkain sa mesa. "Kumain ka na, mahal." Sinubukan ni Tino na kumain. Ngunit ang bawat subo ay tila buhangin na bumabara sa kanyang lalamunan. Ang sinangag ay walang lasa. Ang kape ay mapait. Napansin niya ang isang bagay, ang singsing na pangkasal sa daliri ni Lourdes. Mas makintab ito kaysa dati. Naalala niya, kagabi, nang hawakan niya ang kamay nito bago siya umalis, medyo luma na ang itsura nito. Malinaw na pinakintab niya ito. Para kanino? Para ba mas maging presentable sa bago nitong buhay? Nga pala, biglang sabi ni Lourdes na para bang may naalala. "Mayroon kaming reunion ng mga dati kong kaeskwela sa high school sa Sabado. Sa Tagaytay gaganapin. Okay lang ba sa'yo na umalis ako?" Tagaytay, ang parehong lugar kung saan niya nakita ang resibo ng mamahaling restaurant. Ang kasinungalingan ay tuloy-tuloy. Tumangulang si Tino, hindi makatingin ng diretsyo. Sige, mag-ingat ka." "Salamat, mahal," sabi ni Lourdes at ngumiti ng matamis. Pagkatapos kumain, nagpaalam si Lourdes na maliligo na. Ito na ang pagkakataon ni Tino. Habang nasa banyo ang asawa, ang atensyon niya ay napunta sa cellphone nito na nakapatong sa mesa. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang dahan-dahan itong inaabot. Hindi niya ito kailanman pinakialaman noon. Ang tiwala niya ay buong-buo. Ngayon, ang tiwalang yon ay durog na. Bago pa man niya ito mahawakan, umilaw ang screen. Isang text message mula sa isang pangalan na nakarehistro bilang Ramon. Ang puso ni Tino ay huminto sa pagtibok. Hindi na niya kailangang buksan ang mensahe. Ang pangalan, ang puso sa dulo nito. Iyon na ang kumpirmasyon sa lahat ng kanyang hinala. Ang tubig mula sa gripo sa banyo ay tumigil. Pabalik na si Lourdes.
Mabilis na ibinalik ni Tino ang cellphone sa parehong pwesto at umayos ng upo. Ang kanyang mga kamay ay nakakuyom sa ilalim ng mesa. Ang kanyang mga kuko ay bumaon sa kanyang palad. Nagsimula na ang laro at kailangan niyang maging handa. Ang mga sumunod na araw ay isang ehersisyo sa pagtitimpi para kay Tino. Sa umaga, siya ang asawang nag-aalala. Nagtatanong kung kamusta ang araw ni Lourdes, naghahain ng pagkain. Ngunit sa gabi, kapag ang asawa niya ay mahimbing nang natutulog, at ang tanging maririnig na lang ay ang lagitik ng butiki sa pader, si Tino ay nagiging isang anino sa sarili niyang pamamahay. Hindi na siya makatulog ng maayos. Ang imahe ni Lourdes sa bisig ng ibang lalaki ay paulit-ulit na naglalaro sa kanyang isipan. Isang gabi, 3 araw bago ang sinasabing reunion ni Lourdes, hindi na niya natiis. Dahan-dahan siyang bumangon. Ang bawat galaw niya ay kalkulado para hindi lumikha ng anumang ingay. Nagtungo siya sa sala kung saan iniwan ni Lourdes ang handbag nito. Pakiramdam niya ay isa siyang magnanakaw. Ang puso niya ay kumakarera habang binubuksan niya ang bag. Ang amoy ng pabango ni Lourdes ay kumalat sa hangin. Isang pamilyar na amoy na ngayon ay tila nakakasulasok. Sa loob ng 40 taon, hindi niya kailanman binuo ang loob na pakialaman ang gamit nito. Ngayon, wala na siyang pagpipilian. Sa loob ng pitaka nito, sa likod ng mga lumang litrato ng kanilang mga anak, may isang resibo, nakatupi. Maingat niya itong kinuha at binuksan sa ilalim ng sinag ng buwan na tumatagos sa bintana. La Bella Vista Restaurant, Tagaytay. Ang petsa ay noong 1 linggo pa lang ang nakalipas. Ang halaga ay halos 2,000 piso at sa ibaba nakasulat, Table for 2. Napahigpit ang hawak ni Tino sa papel, Tagaytay. Ang lugar kung saan gaganapin ang reunion. Ang lahat ay nag-uugnay. Ang lahat ay kasinungalingan. Kinabukasan, maaga siyang umalis ng bahay. Sinabi niya kay Lourdes na bibisitahin niya ang isang matandang kaibigan. Ang totoo, pinuntahan niya si Mang Cardo, isang kumpare niya na namamasada ng tricycle. Nagkita sila sa isang maliit na karinderya. "Pare, kailangan ko ng tulong mo," sabi ni Tino. Ang boses ay seryoso. "Ano yun na pare? Mukhang malalim ang iniisip mo," sagot ni Mang Cardo habang humihigop ng mainit na kape. Ikinuwento ni Tino ang isang bahagi ng katotohanan na may hinala siyang niloloko ang isang kamag-anak niya. Hindi niya masabi na sarili niyang asawa ang tinutukoy niya. Ibinigay niya ang lahat ng detalye na alam niya. Ang pangalan ni Ramon, ang posibleng itsura ng kotse nito, at ang plano ni Lourdes sa Sabado. "Gusto ko lang malaman kung saan talaga siya pupunta pare. At kung sino talaga ang kasama niya. Pakiusap ni Tino. Babayaran kita." "Naku pare, huwag mo nang isipin ang bayad," sabi ni Mang Cardo. Tinapik ang balikat niya. "Para saan pat naging magkumpare tayo? Sige, ako ang bahala. Bigyan mo lang ako ng update sa Sabado." Dumating ang araw ng Sabado. Nagpaalam si Lourdes kay Tino. Suot ang isang magandang bestida na hindi pa niya nakikitang isinuot nito dati. Nagpabango ito ng husto. "Mag-ingat ka, mahal," sabi ni Tino. Pinipilit ngumiti habang hinahatid niya ito ng tanaw sa may gate. Bawat salita ay parang lason na naiiwan sa kanyang dila. Maghapon siyang hindi mapakali. Ang bawat tunog ng kanyang cellphone ay nagpapatayo ng kanyang mga balahibo. Bandang hapon, isang text ang dumating mula kay Mang Cardo. "Pare, positive. Itim na Fortuner. Plaka number ABC 134. Sinusundan ko na." Pagkalipas ng 1 oras, isa pang text. Hindi sa reunion ang punta pare. Pumasok sila sa Royal Hotel sa Tagaytay. Napaupo si Tino. Royal Hotel. Ang puso niya ay dinudurog, ngunit ang sakit ay unti-unting napapalitan ng malamig na galit. Gabi na nang dumating ang huling text mula kay Mang Cardo.
Isang picture message, kahit malabo at kuha mula sa malayo. Kitang-kita pa rin. Si Lourdes at si Ramon. Magkahawak kamay habang papasok sa lobby ng hotel. Tinitigan ni Tino ang litrato hanggang sa manlabo ang kanyang mga mata. Ito na. Ang ebidensyang hindi niya na pwedeng itanggi. Ibinaba niya ang kanyang cellphone. Ang kanyang misyon para sa araw na yon ay tapos na. Ngunit ang kanyang investigasyon ay nagsisimula pa lamang. May kung anong nagudyok sa kanya na tumayo at magtungo sa kanilang lumang aparador kung saan nakatago ang lahat ng mahahalagang dokumento ng kanilang pamilya. Hinalungkat niya ang mga lumang papel, mga titulo ng lupa, mga birth certificate, at sa ilalim ng lahat ng yon, natagpuan niya ang isang bank statement na hindi pamilyar sa kanya. Isang statement mula sa isang bangko na hindi nila madalas gamitin. Binuksan niya ito. Ito ay ang kanilang joint savings account, ang perang pinag-ipunan nila mula sa kanyang retirement pay. At doon, sa listahan ng mga transaksyon, isang linya ang kumuha ng kanyang atensyon. Isang withdrawal, isang malaking withdrawal. Petsa, 3 araw na ang nakalipas. Halaga, 150,000 pesos. Nanigas si Tino. Ang kanyang kamay na may hawak sa papel ay nanginig. Kinuyom niya ito hanggang sa maging puti ang kanyang mga buko. Hindi na lang ito simpleng kataksilan. Ito ay pagnanakaw. Para saan ang perang ito, Lourdes? Bulong niya sa hangin. Para saan? Kinabukasan, Linggo. Maghapon si Tino sa kanyang maliit na hardin. Ang pagbubungkal ng lupa at pag-aalaga ng mga halaman ang nagsilbi niyang paraan para mailabas ang galit at sakit na kumukulo sa kanyang dibdib. Ang bawat paghampas niya ng asarol sa lupa ay tila isang paghampas sa mga kasinungalingang sumisira sa kanyang buhay. Hapon na nang umuwi si Lourdes mula sa kanyang reunion, dala niya ang isang kahon ng espasol. "Pasalubong ko sa'yo, mahal," sabi nito. Masaya ang itsura. "Nakamusta ka ng mga dati kong kaklase? Hinahanap ka nga nila." Isang kasinungalingan na naman. Tinanggap ni Tino ang pasalubong na walang emosyon. Salamat. Kinagabihan, hindi na siya naghintay na makatulog si Lourdes. Kailangan niyang kumilos. Ang plaka number ng kotse ni Ramon, ang kanyang susi. Maaga pa kinabukasan, Lunes, pinuntahan niya ang isa pa niyang inaanak na nagtatrabaho sa isang opisina ng gobyerno na may kinalaman sa transportasyon. Nagkita sila sa isang malapit na coffee shop, isang lugar na moderno at maingay, malayo sa karaniwang mundo ni Tino. "Ninong Tino, napasugod po kayo?" Bati ng kanyang inaanak na si Alex. "Alex, iho, may ipapakiusap sana ako sa'yo. Isang malaking pabor," sabi ni Tino. Seryoso ang boses. Ibinigay niya ang isang maliit na papel kung saan nakasulat ang plaka number. "Kailangan kong malaman kung sino ang may-ari ng sasakyang ito, ang pangalan at address." Nag-alangan si Alex. "Naku, Ninong, medyo bawal po yan. Confidential po ang mga impormasyong yan." Dumukot si Tino sa kanyang bulsa at naglabas ng litrato ng kanyang mga apo. "Para sa kanila, Alex. Para sa kinabukasan nila. May inaayos lang akong problema sa pamilya." Nakita ni Alex ang desperasyon at sinseridad sa mga mata ng kanyang ninong. Tumango ito. "Sige po, Ninong. Susubukan ko po. Pero wala po tayong pinag-usapan, ha?" Kinahapunan, nakatanggap si Tino ng text mula kay Alex. Pangalan, Ramon de la Peña. Address, isang subdivision para sa mga mayayaman sa kabilang bayan. Ramon de la Peña. Sa wakas, may buong pangalan na ang anino na sumisira sa kanyang pamilya. Pag-uwi niya, sinalubong siya ng kanyang apo sa pamangkin na si Leo, isang binatilyong bihasa sa teknolohiya at social media. Madalas itong tumambay sa kanila para makigamit ng Wi-Fi. "Leo, apo, maaari mo ba akong tulungan?" tanong ni Tino. "Ano po iyon, Lolo Tino?" Inabot ni Tino ang isang papel na may pangalan ni Ramon.
Subukan mo ngang hanapin ang taong to sa ano nga ba yon? Facebook? Agad na kinuha ni Leo ang kanyang cellphone at nagsimulang mag-type. Ilang sandali lang, iniharap niya ang screen kay Tino. Ito po ba, Lolo? Ang bumungad kay Tino ay isang profile ng isang lalaking nasa edad 40, makisig at palangiti. Ang mga litrato nito ay nagpapakita ng isang marangyang pamumuhay, mga mamahaling sasakyan, mga biyahe sa ibang bansa, mga party kasama ang mga taong mukhang importante. Sa isang litrato, nakatayo ito sa harap ng isang gusali na may nakasulat na De La Peña Realty. Isang businessman. Businessman pala ang kalaguyo mo, Lords? Bulong ni Tino sa sarili habang tinitingnan ang mga litrato. May kirot ng inggit, ngunit mas nangingibabaw ang pagdududa. Scroll mo pa, Apo. Tingnan natin ang lahat. Utos ni Tino. Habang ini-scroll ni Leo ang mga lumang post, isang litrato ang nakakuha ng atensyon ni Tino. Kuha ito mga 5 taon na ang nakalipas. Isang family picture. Si Ramon, kasama ang isang babae at 2 bata, isang lalaki at isang babae. Lahat sila ay nakangiti sa kamera. Sino yung mga kasama niya, Lolo? Tanong ni Leo. Bago pa man makasagot si Tino, mabilis na nag-scroll pababa si Leo. Teka, parang may mga nakatag dito dati. Bakit kaya tinanggal? Biglang may naalala si Tino. Ang pagiging metikuloso niya bilang isang welder, ang pagiging maingat niya sa mga detalye, ay lumabas. Mayroong mali. Kung talagang mayaman at matagumpay si Ramon, bakit kailangan niyang kumuha ng pera kay Lourdes? Kung talagang seryoso siya dito, bakit kailangan nilang magtago? Apo, subukan mo kayang i-search ang pangalan niya sa Google. Baka may lumabas na balita. Sabi ni Tino. Nag-type ulit si Leo. Ang mga unang resulta ay puro tungkol sa kanyang negosyo. Ngunit habang nag-scroll sila pababa, isang link mula sa isang lokal na online na pahayagan ang lumabas. Isang artikulo na nailathala 3 taon na ang nakalipas. Ang pamagat, real estate developer, inireklamo ng estafa ng maraming kliyente. Binuksan nila ang link at doon nakasulat ang pangalan ni Ramon de la Peña. Inirereklamo siya ng ilang mga kliyente dahil sa hindi natapos na mga proyekto at nawawalang pera. Ang pinakamatinding dagok ay nasa dulo ng artikulo. Ayon sa isa sa mga nagreklamo, sinubukan nilang kausapin ang asawa ni G. de la Peña, si Gnengwan Amelia de la Peña, ngunit hindi na naituloy ni Tino ang pagbabasa. Amelia de la Peña. Asawa. May asawa ang lalaki, may pamilya. Napahawak si Tino sa kanyang dibdib. Isang bagong dimensyon ng kataksilan ang nabuksan. Si Lourdes ay hindi lang nakikiapid sa isang binata. Nakikiapid siya sa isang lalaking may asawa. Napatingin siya sa bintana, sa labas, kung saan papalubog na ang araw. Ang buong akala niya ay nasa pinakamadilim na bahagi na siya ng kanyang buhay. Hindi niya alam. Ang kadiliman ay nagsisimula pa lamang lumalim. Ang impormasyong may asawa si Ramon ay isang malakas na suntok sa sikmura ni Tino. Ngunit kasabay ng sakit, isang maliit at desperadong sinag ng pag-asa ang sumilay sa kanyang isipan. Isang pag-asang halos ikinahihiya niyang aminin sa sarili. Baka hindi alam ni Lourdes, baka ang kanyang asawa, ang babaeng minahal niya ng 40 taon, ay isa ring biktima. Baka si Lourdes ay nabulag sa mga matatamis na salita at mga pangako ng isang bihasang manloloko. Baka ang pagkuha niya ng pera ay hindi dahil sa kasakiman, kundi dahil sa desperasyong tulungan ang lalaking pinaniniwalaan niyang mahal siya. Ang kaisipang yon ay mas madaling tanggapin kaysa sa katotohanang si Lourdes ay isang taksil na may malamig na puso. Mas gugustuhin niyang isipin na si Lourdes ay nagkamali, kaysa isiping ito ay isang masamang tao. Kinapit niya ang pag-asang yon na parang isang taong nalulunod. Nagbigay ito sa kanya ng bagong lakas, isang bagong direksyon para sa kanyang imbestigasyon. Kailangan niyang malaman ang buong pagkatao ni Ramon de la Peña.
Kung mapapatunayan niyang si Ramon ay isang manloloko, marahil ay may pag-asa pang maisalba ang kanyang asawa mula sa pagkakamaling ito. Kinabukasan, sinadya niya ang address ng opisina ni Ramon na De La Peña Realty. Nagpanggap siyang isang interesadong kliyente, ngunit ang naabutan niya ay isang gusaling sarado na. Ang salamin sa pinto ay marumi at may nakadikit na papel. For Liz. Isang tindera ng sigarilyo sa kabilang kalsada ang kanyang nilapitan. Ale, matagal na po bang sarado yung opisina sa tapat? Tanong ni Tino. Ay niyang kay Sir Ramon. Naku, mahigit 1 taon na. Tay. Sagot ng babae. Bigla na lang nagsara. Maraming ngang naghahanap dyan ng mga galit na kliyente. Ang dinig ko, nalulong daw sa sugal. Naubos ang lahat. Nalulong sa sugal. Ang bawat impormasyon ay tila isang piraso ng isang masamang puzzle na unti-unti niyang binubuo. Marami pong nagiging bisita yan dati. Tay, kadalasan mga may edad na babae, mga ginang na mukhang mayayaman. Ewan ko ba, parang may gayumayang si Sir Ramon. Dagdag pa ng tindera, mga may edad na babae, katulad ni Lourdes. Nagpasalamat si Tino at umalis. Ang pag-asa sa kanyang dibdib ay unti-unting namamatay, napapalitan ng takot. Pag-uwi niya, muli siyang nagpatulong kay Leo. Sa pagkakataong ito, mas malalim na paghahanap ang kanilang ginawa. Natagpuan nila ang isang online forum, isang grupo sa Facebook para sa mga taong naging biktima ng investment scams at love scams. Nagbasa sila ng mga kwento ng mga babaeng naloko na ibigay ang kanilang ipon sa mga lalaking nangako ng kasal at magandang kinabukasan, at pagkatapos ay bigla na lang naglaho. At sa isa sa mga post, isang babae ang nagkwento tungkol sa isang real estate developer na nanloko sa kanya. Ang mga detalye ay halos eksakto. Ang pangakong condo unit sa Cebu, ang paghingi ng pera para sa down payment, ang biglaang pagkawala. Hindi binanggit ang pangalan, ngunit para kay Tino, malinaw kung sino ang tinutukoy nito. Napahawak siya sa kanyang sentido. Ang kanyang asawa ay isa lamang sa mahabang listahan ng mga biktima. Nakahinga siya ng maluwag. May halong sakit, pero may kaunting ginhawa. Si Lourdes ay naloko. Nagkamali, pero hindi siya masama. Sa gitna ng kanyang pag-iisip, biglang tumunog ang kanyang cellphone. Isang hindi rehistradong numero. Nag-aalangan man ay sinagot niya ito. Hello? Si Mr. Celestino Mercado po ba ito? Tanong ng isang boses ng babae sa kabilang linya. Ako nga. Sino to? Sir, tumatawag po ako mula sa BPI Bank. Meron lang po kaming gustong i-verify. Nakatanggap po kasi kami ng request for appraisal para sa isang property na nakapangalan sa inyo at sa inyong asawa, si Mrs. Lourdes Mercado. Naniga si Tino sa kanyang kinauupuan. Appraisal? Para saan? Para po sa isang potential sale, sir. Ang inyong asawa po ang nag-request. Gusto lang po naming i-confirm kung may pahintulot ninyo ito. Ang mundo ni Tino ay gumuho sa pangalawang pagkakataon. Pero sa pagkakataong ito, mas matindi, mas brutal. Ang lupa. Ang lupang minana niya. Ang lupang para sa kanyang mga anak. Sige, i-verify ko lang. Tatawag ako ulit. Sabi ni Tino. Nanginginig ang boses. Agad niyang ibinaba ang tawag. Ang maliit na pag-asang kinapitan niya ay biglang naglaho, na parang isang kandilang hinipan ng malakas na hangin. Ang pagbebenta ng kanilang conjugal property ay nangangailangan ng pirma nilang dalawa. Paanong maliban na lang kung... Ang isiping iyon ay mas masakit pa sa lahat ng kanyang natuklasan. Ang pag-asang si Lourdes ay isang biktima ay tuluyan ng naging abo dahil ang isang biktima ay hindi maglalakas loob na ibenta ang lupang para sa kinabukasan ng sarili niyang mga anak. Isang kasabwat, iyon si Lourdes. Hindi isang biktima, kundi isang kasabwat. Hindi na niya pinansin ang baso ng tubig na natabig niya sa mesa.
Kumalat ang tubig, binasa ang mga lumang dyaryo, ngunit ang mga mata at isip ni Tino ay nasa isang lugar lamang. Sa katraydurang unti-unting lumalamon sa kanyang buong pagkatao. Ang lupa. Ang lupang iyon ay higit pa sa isang piraso ng ari-arian. Iyon ang dugo at pawis ng kanyang mga ninuno. Iyon ang alaala ng kanyang ama na nagtuturo sa kanya kung paano mag-araro. Iyon ang pangarap niya para sa kanyang mga anak. Isang lugar kung saan maaari silang magtayo ng sarili nilang mga tahanan, magkakalapit, isang buong pamilya. At ngayon, ang lupang yon ay ipinagbibili para saan? Para sa isang kondo sa Cebu? Para sa isang bagong buhay kasama ang isang lalaking may asawa at nalulun sa sugal. Sumakay siya ng tricycle patungo sa munisipyo, sa opisina ng assessor. Bawat lubak sa kalsada ay isang pag-alog sa kanyang dibdib. Bawat busina ng sasakyan ay isang sigaw sa kanyang isipan. Sa tulong ng isang matandang kakilala na nagtatrabaho doon, mabilis niyang nahanap ang mga dokumento. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang inaabot sa kanya ang isang folder. Mang Tino, ito po yung request for tax declaration para sa transfer of ownership. Preliminary pa lang naman po, sabi ng empleyado. Binuklat ni Tino ang mga papel. At doon, sa ilalim ng isang dokumentong may titulong Deed of Sale, nakita niya ito. 2 pirma. Ang pirma ni Lourdes, pamilyar at malinis. At sa tabi nito, ang pirma niya. Ngunit hindi iyon ang kanyang pirma. Isang pangit, nanginginig na bersyon ng kanyang pangalan. Isang peke. Isang insulto sa kanyang buong pagkatao. Napahawak siya sa mesa para suportahan ang sarili. Sino? Sino ang nagdala nito rito? Tanong niya, hirap sa paghinga. Si Ma'am Lourdes po. Kasama po yung isang lalaki, si Mr. De La Peña raw po. Sagot ng empleyado, hindi alam ang bigat ng kanyang mga salita. Isang peke. Pinirmahan ni Lourdes ang isang kasunduang nagbebenta sa kanilang lupa. At para maging legal ito, pineke niya ang pirma ng sarili niyang asawa. Ngunit ang pinakamasakit na dagok ay hindi pa dumarating. Habang pauwi, gulong-gulo ang isip, tumawag ang kumpare niyang si Mang Cardo. May nalaman daw itong bago. May koneksyon daw ito sa isang pinsan ng asawa ni Ramon na si Amelia. Pare, mas masahol pa sa inaakala mo, sabi ni Mang Cardo sa kabilang linya. Hindi biktima si Lourdes. Anong ibig mong sabihin, pare? Si Amelia, ang asawa ni Ramon. Sinubukan daw kausapin si Lourdes para makiusap, para sabihing may pamilya silang sinisira. Alam mo ba kung anong ginawa ni Lourdes? Hindi makasagot si Tino. Tinawagan niya pabalik si Amelia, pare. Tinakot niya. May recording yung pinsan ni Amelia. Gusto mo bang marinig? Ilang sandali pa, isang voice clip ang ipinadala ni Mang Cardo sa cellphone ni Tino. Naupo si Tino sa isang bangko sa plaza, sa ilalim ng init ng araw. Ang mga tao ay nagdaraan. Ang mga bata ay naglalaro. Ngunit ang mundo niya ay huminto. Idinikit niya ang cellphone sa kanyang tainga at pinindot ang play. Unang narinig niya ang boses ng isang babaeng umiiyak. Siguro ay si Amelia. Ma'am Lourdes, nakikiusap po ako sa inyo. May mga anak po kami. At pagkatapos, ang boses ni Lourdes. Ngunit hindi ito ang boses na kilala niya. Ito ay malamig, matigas, puno ng pagmamataas. Huwag kang tumawag sa akin na parang ako ang may kasalanan dito. Kung hindi mo kayang paligayahin ang asawa mo, problema mo na yan. Hindi ako ang kabit, Amelia. Ako ang magiging bago. Kaya kung ayaw mong masaktan at ayaw mong madamay ang mga anak mo, tumahimik ka na lang at ibigay mo sa kanya ang gusto niya para matapos na to. Pinatay ni Tino ang recording, ngunit ang boses ni Lourdes ay paulit-ulit na tumutunog sa kanyang isipan. Hindi ako ang kabit. Ako ang magiging bago. Iyon na. Ang huling piraso ng kanyang puso na umaasa pa. Kahit kaunti,
ay tuluyan ng nadurog at naging abo. Ang kanyang asawa ay hindi isang biktima na naloko. Hindi rin siya isang simpleng kasabwat na nasilaw sa pera. Siya ay isang halimaw. Isang halimaw na kayang manakot ng isang ina na umiiyak, na kayang wasakin ang isang pamilya para sa sarili niyang kaligayahan, na kayang ipagbili ang kinabukasan ng sarili niyang mga anak. Nakatitig lang si Tino sa kawalan. Hawak ang cellphone at ang kopya ng pekeng dokumento. Walang luha, walang sigaw. Tanging isang nakakabinging katahimikan sa loob ng kanyang dibdib. Ang sakit ay napakatindi. Nawalan na siya ng pakiramdam. Sa sandaling iyon, namatay na si Aling Lourdes sa puso ni Celestino Mercado. Ang natira na lang ay ang galit. Isang malamig, tahimik at mapanganib na galit. Dahan-dahan, isang nakakatakot na kalinawan ang bumalot sa kanya. Tumayo siya mula sa pagkakaupo. Hindi na siya ang matandang Tino na naguguluhan at nasasaktan. Ibang tao na siya. Isang ama, isang lolo, isang lalaking lalaban. Kinuha niya ang kanyang cellphone. Hindi na nanginginig ang kanyang mga kamay. Buo ang kanyang loob. Hinanap niya ang pangalan ng kanyang panganay na anak. Maricel. Dinial niya ang numero. Hello, Antay? Humugot ng malalim na hininga si Tino. Ang boses ay kalmado, ngunit may bigat na bakal. Maricel, anak, kailangan nating mag-usap. Huwag mong sasabihin sa mama mo. Nagkita si Tino at ang kanyang anak na si Maricel sa isang maliit na kapihan sa bayan, isang lugar na hindi nila madalas puntahan. Gusto ni Tino na siguraduhing walang makakarinig sa kanilang pag-uusapan. Pagdating ni Maricel, baka sa mukha nito ang pag-aalala. Tay, ano pong nangyari? Bakit parang namumutla po kayo? At bakit kailangan nating magkita dito? Hindi sumagot si Tino. Sa halip inilapag niya sa mesa ang isang brown envelope. Sa loob nito, maayos niyang inilagay ang lahat. Ang resibo mula sa restaurant sa Tagaytay. Ang malabong litrato ni Lourdes at Ramons sa hotel. Ang kopya ng bank statement na nagpapakita ng malaking withdrawal. Ang kopya ng deed of sale na may pekeng pirma. At ang kanyang cellphone, handa nang i-play ang recording ng pag-uusap ni Lourdes at Amelia. Tingnan mo anak, sabi ni Tino. Ang boses ay kalmado, ngunit walang buhay. Nagtatakang binuksan ni Maricel ang sobre. Isa-isa niyang tiningnan ang mga papel. Ang kanyang pagtataka ay unti-unting napalitan ng pagkalito. Pagkatapos ay pagkabigla at sa huli, ng matinding sakit at galit. Nang makita niya ang pekeng pirma, napahawak siya sa kanyang bibig. Tay, ano? Anong ibig sabihin nito? Nanginginig niyang tanong. Ang mga mata ay nagsisimula ng mamasa. Ikinuwento ni Tino ang lahat. Mula sa araw na hindi natuloy ang kanyang biyahe hanggang sa tawag mula sa bangko. Hindi niya tinanggal ang anumang detalye, gaano man ito kasakit. Habang nagsasalita siya, wala ng emosyon sa kanyang mukha. Para siyang isang doktor na naglalahad ng isang malubhang diagnosis. Nang matapos siya, si Maricel ay humahagulgol na. Ang mama, paanong nagawa ni mama to sa'yo? Sa atin? Sa kauna-unahang pagkakataon sa loob ng maraming araw, isang emosyon ang gumuhit sa mukha ni Tino. Inabot niya ang kamay ng kanyang anak. Huwag ka nang umiyak, Maricel. Hindi ito ang oras para sa luha. Pinunasan ni Maricel ang kanyang mga mata. Ang lungkot ay napalitan ng determinasyon. Ano pong gagawin natin, Tay? Kakausapin ko si Mama. Huwag, mabilis na sagot ni Tino. Hindi natin ito idadaan sa sigawan. Hindi tayo gagawa ng eksena. Idadaan natin ito sa tamang paraan. Kinabukasan, magkasama silang nagtungo sa Maynila. Ang destinasyon nila ay isang law office sa Makati na inirekomenda ng isang kaibigan ni Maricel. Ang abogado, si Attorney Liza Morales, ay isang babaeng nasa edad 50, matalino at may matapang na aura.
Matiyagan niyang pinakinggan ang buong salaysay ni Tino. Tahimik niyang sinuri ang bawat ebidensya na inilatag sa kanyang mesa. Habang tinitingnan ni Atty. Morales ang mga dokumento, ang kanyang profesional na itsura ay bahagyang nagbago. May paghanga sa kanyang mga mata habang nakatingin kay Tino. "Mang Tino," sabi ng abogado pagkatapos ng mahabang katahimikan, "sa dinami-dami ng kasong hinawakan ko na tulad nito, karamihan ay dumudulog sa akin na luhaan at walang dala, kundi ang kanilang kwento. Kayo po, kayo ay ibang klase. Kayo po ay dumating na handa para sa isang laban." Itinuwid ni Tino ang kanyang upo. "Hindi po ito para sa paghihiganti, attorney. Ito po ay para sa mga anak at apo ko. Ang lupang iyon, ang tanging maipapamana ko sa kanila." Tumango si Atty. Morales Tempo. "Naiintindihan ko po, at base sa mga ebidensyang ito, napakalakas ng kaso ninyo." Inilatag ng abogado ang kanilang mga opsyon. Maari silang magsampa ng kasong adultery laban kay Lourdes at concubinage laban kay Ramon. Maari rin silang magsampa ng falsification of public documents at estafa. Pero ang unang hakbang na kailangan nating gawin, sabi ni Atty. Morales, ay protektahan ang mga ari-arian. Maghahain tayo agad ng petition for legal separation with urgent prayer for a freeze order sa lahat ng inyong conjugal assets, kasama na ang joint bank account ninyo. Ibig sabihin, attorney, hindi na niya magagalaw ang pera? Tanong ni Maricel. Eksakto. At hihilingin din natin sa korte na mag-issue ng temporary restraining order para pigilan ang Registry of Deeds na iproseso ang anumang transaksyon na may kinalaman sa lupa ninyo. Paliwanag ng abogado. Nakaramdam si Tino ng kaunting ginhawa. May plano, may direksyon. Hindi na siya isang biktima na nagtatago sa dilim. Isa na siyang kliyente na lumalaban sa liwanag ng batas. "May isa pa po akong pakiusap, attorney," sabi ni Tino. Ang boses ay matatag. "Gusto ko pong harapin si Lourdes, pero gusto kong gawin ito sa aking paraan, sa aming bahay, kasama ang lahat ng aming mga anak." Nag-isip sandali si Atty. Morales, pagkatapos ay tumango. "Mabuting ideya yan, Mang Tino. Isang family conference. Pero kailangan nating gawin ito bago tayo mag-file ng kaso para hindi tayo maunahan. Siguraduhin ninyo lang na may mga testigo kayo." Tumayo si Tino at inabot ang kamay ng abogado. "Salamat po, attorney. Malaki po ang naitulong ninyo." Habang palabas sila ng gusali, hinarap ni Tino ang anak. "Maricel, tawagan mo ang mga kapatid mo. Sabihin mong umuwi sila sa Sabado. Magkakaroon tayo ng isang mahalagang salo-salo. Huwag mong babanggitin ang dahilan. Basta sabihin mo, sorpresa para sa mama ninyo." Tumingin si Maricel sa kanyang ama. Ang matandang lalaking nakayuko at mukhang talunan ilang araw lang ang nakalipas ay wala na. Ang kaharap niya ngayon ay isang komander na naghahanda para sa kanyang huling laban. "Masusunod po, itay," sagot ni Maricel. Ang plano ay nagsimula ng umandar. Ang araw ng Sabado ay dumating na may dalang kakaibang bigat sa hangin. Para kay Lourdes, ito ay isang masayang araw. Ang kanyang mga anak ay darating para sa isang sorpresang family reunion. Maghapon siyang abala sa kusina, nagluluto ng mga paboritong pagkain ng kanyang pamilya, kaldereta, sinigang, at embutido. Masaya siyang kumakanta-kanta habang naghihiwa ng mga sangkap. Walang kamalay-malay na ang bawat sandaling iyon ay isang paalam. Para kay Tino, bawat oras ay isang pagsubok sa kanyang pagtitimpi. Tinulungan niya si Lourdes sa pag-aayos ng bahay, sa paghahanda ng mesa. Ngumiti siya, nagsalita siya. Ngunit ang kanyang mga mata ay nanatiling malamig at walang emosyon. Isang bagay na hindi napansin ni Lourdes sa gitna ng kanyang kasabikan. Pinagmamasdan niya ang bawat galaw ng asawa at sa bawat ngiti nito,
Nakikita niya ang anino ni Ramon, ang anino ng kataksilan. Isa-isang dumating ang kanilang mga anak, kasama ang kani-kanilang pamilya. Nagsigawan ang mga apo sa tuwa. Nagyakapan ang magkakapatid. Ang bahay ay napuno ng ingay at buhay, isang perpektong larawan ng isang masayang pamilyang Pilipino. Si Lourdes, ang sentro ng atensyon, ang reyna ng tahanan. Masaya niyang hinahainan ng lahat. Ipinagmamalaki ang kanyang mga luto. Kumain kayo ng marami, mga anak. Paulit-ulit niyang sabi. Si Tino ay tahimik lang sa isang sulok, nakaupo sa kanyang paboritong silyang tumba-tumba. Pinapanood ang lahat. Tinitingnan niya ang mga mukha ng kanyang mga anak. Si Maricel, na alam na ang lahat at pilit nang ngumingiti. Ang dalawa pa niyang anak na lalaki, na walang kamalay-malay at masayang nakikipagkwentuhan sa kanilang ina. Tinitingnan niya ang kanyang mga apo na naghahabulan. Ito ang dahilan kung bakit kailangan niyang gawin ito. Nang matapos ang hapunan at ang lahat ay busog na at nagkakape, dahan-dahang tumayo si Tino. Agad na napunta sa kanya ang atensyon ng lahat. Salamat sa pagdating ninyo, mga anak. Simula niya. Ang boses ay kalmado at pantay. Mayroon akong isang munting regalo para sa inyong mama. Napangiti si Lourdes. Ang mga mata ay nagningning sa pag-aabang. Naku, Tino, ano na namang pakulo ito? Naglakad si Tino patungo sa kanilang lumang aparador. Mula roon, kinuha niya ang parehong brown envelope. Dinala niya ito sa mesa at dahan-dahang inilapag sa harap ni Lourdes. Ang tunog ng paglapag ng sobre sa kahoy na mesa ay umalingaw-ngaw sa biglang tumahimik na silid. Buksan mo, Lourdes, sabi ni Tino. Tingnan mo ang mga alaala ng pagmamahal mo. Natawa pa si Lourdes. Iniisip na marahil ay mga lumang litrato o isang sulat ang laman nito. Kinuha niya ang sobre at masayang binuksan. Ang kanyang ngiti ay unti-unting naglaho. Ang kanyang mukha ay dahan-dahang namutla. Isa-isa niyang inilabas ang laman ng sobre, hindi mga litrato ng kanilang pamilya, hindi isang love letter, ang resibo ng La Bella Vista Restaurant, ang litrato nila ni Ramon sa hotel, ang bank statement, ang deed of sale. Ang kanyang mga kamay ay nagsimulang manginig. Bawat papel na hawak niya ay isang patunay ng kanyang mga kasalanan. Itinaas niya ang kanyang paningin mula sa mga papel at tumingin sa mga mata ni Tino. Ang mga matang iyon ay hindi na mga mata ng kanyang asawa. Ang mga iyon ay mata ng isang hukom, malamig, matigas, walang kapatawaran. Ano ito, Tino? Hirap niyang tanong. Ang boses ay halos isang pabulong. Ikaw ang magpaliwanag sa mga anak mo, Lourdes, sagot ni Tino. Hindi inaalis ang kanyang tingin. Ipaliwanag mo sa kanila kung bakit mo ibinebenta ang lupang para sa kanilang kinabukasan. Ipaliwanag mo sa kanila kung sino si Ramon. Ipaliwanag mo sa kanila kung saan napunta ang 150,000 piso mula sa ipon natin. Ang mga anak nilang lalaki ay naguguluhang tumingin mula kay Tino patungo kay Lourdes. Ma? Tay, ano ang pinagsasasabi niyo? Hindi makapagsalita si Lourdes. Ang kanyang bibig ay bumubukas at sumasara. Ngunit walang salitang lumalabas. Kinuha ni Tino ang kanyang cellphone. O baka gusto mong pakinggan nila ito? Pinindot niya ang play. Ang malamig at mayabang na boses ni Lourdes ay pumuno sa silid. Hindi ako ang kabit, Amelia. Ako ang magiging bago. Sa sandaling iyon, ang lahat ay gumuho. Si Maricel ay napahagulhol. Ang dalawa niyang kapatid na lalaki ay napatayo. Ang mga mukha ay puno ng galit at hindi makapaniwala. Ma? Sigaw ng isa. Totoo ba to? Si Lourdes ay napatingin sa paligid, sa mga mukha ng kanyang mga anak na dati puno ng pagmamahal, ngayon ay puno ng pagkasuklam. Tumingin siya kay Tino, naghahanap ng kahit kaunting awa. Ngunit wala siyang nakita. Tanging isang lalaking pagod na, isang lalaking nagdesisyon na. Simula sa araw na ito, Lourdes,
sabi ni Tino. Ang boses ay pinal at hindi matitinag. Tapos na tayo. Ang sumunod na mga eksena ay malabo at magulo sa alaala ni Tino na parang isang masamang panaginip. Ang pagsigaw ng kanyang mga anak, ang pagtanggi at pagsisinungaling ni Lourdes, ang pag-iyak ng kanyang mga apo na naguguluhan sa nangyayari, ang pag-alis ni Lourdes sa bahay ng gabing iyon, dala ang kanyang mga gamit, isinusumpa si Tino at ang lahat. Ang bahay na dating puno ng tawanan ay napuno ng nakabibinging katahimikan at bigat. Sa tulong ni Atty. Morales, ang mga legal na proseso ay naging mabilis. Ang freeze order sa kanilang mga ari-arian ay naaprubahan agad. Nang subukan ni Lourdes at Ramon na ituloy ang pagbebenta ng lupa, isang pader ng batas ang humarang sa kanila. Nang subukan nilang kunin ang natitirang pera sa bangko, nalaman nilang wala na silang magagalaw kahit isang sentimo. Nawalan ng pera, nawalan ng poder. Si Ramon de la Peña ay naglaho na parang bula. Iniwan niya si Lourdes na harapin ang lahat ng mag-isa. Ang pangako ng isang magandang buhay sa Cebu ay naging isang bangungot sa Batangas. Ang legal separation ay natapos. Walang naging habol si Lourdes dahil sa bigat ng ebidensya laban sa kanya. Ang lupa ay nanatiling pag-aari ng pamilya Mercado. Ang perang na-withdraw niya ay ibinawas sa kanyang parte ng conjugal property. Sa huli, umalis siyang halos walang dala, kundi ang kahihiyan. Lumipas ang 6 na buwan. Ang umaga ni Tino ay hindi na nagsisimula sa pagtitimpla ng kape para sa 2 tao. Nagsisimula na ito sa pagdidilig ng kanyang mga halaman. Ang kanyang hardin, na dati napapabayaan, ngayon ay puno ng buhay. May mga bagong tanim na kamatis, mga gumagapang na ampalaya, at mga namumulaklak na rosas. Sa bawat halamang inaalagaan niya, tila may isang bahagi ng kanyang pusong nasira na unti-unting gumagaling. Hindi na siya ang taong puno ng galit at sakit. Ang katahimikan sa kanyang bahay ay hindi na katahimikan ng kalungkutan, kundi katahimikan ng kapayapaan. Isang hapon, habang nag-aayos siya ng isang sirang paso, dumating ang kanyang apo, si Junior, ang dahilan kung bakit hindi natuloy ang kanyang biyahe sa Maynila. Ang biyaheng nagbukas sa katotohanan. Lolo, turuan niyo po ako kung paano magtanim, sabi ng bata. Napangiti si Tino, isang tunay at magaan na ngiti. Kumuha siya ng isang maliit na pala at ibinigay sa apo. Halika rito. Ituturo ko sa iyo kung paano alagaan ang lupa para balang araw, kapag malaki ka na, mayroon kang aanihin. Magkasama silang nagbungkal ng lupa. Ang magaspang na kamay ng lolo at ang maliit na kamay ng apo, parehong may hawak na lupa. Sa sandaling iyon, naintindihan ni Tino ang lahat. Ang laban niya ay hindi para talunin si Lourdes. Ang laban niya ay para sa mga sandaling tulad nito, para sa kinabukasan. Gabi na. Nakaupo si Tino sa kanyang paboritong silyang tumba-tumba sa labas ng kanyang bahay, humihigop ng mainit na kapeng barako. Ang amoy ng mga bulaklak sa kanyang hardin ay humahalimuyak sa hangin. Pinagmamasdan niya ang papalubog na araw, ang langit na puno ng kulay kahel at lila. Hindi na siya nag-iisa. Natagpuan niya ang kanyang sarili. Natagpuan niya ang kalayaan mula sa isang pag-ibig na matagal na pala siyang ikinukulong. Ang buhay ay simple ulit. Ang buhay ay payapa. Biglang tumunog ang kanyang cellphone. Isang pamilyar na ringtone, si Maricel. "Tay, kumain na po kayo?" Tanong ng anak sa kabilang linya. "Papunta na kami dyan kasama ang mga bata. Dala namin ang paborito niyong crispy pata." Napapangiti si Tino at sa pagkakataong ito, isang butil ng luha ang pumatak mula sa kanyang mata. Ngunit hindi ito luha ng kalungkutan. Ito ay luha ng pasasalamat. "Sige anak, naghihintay ako. Mag-iingat kayo sa biyahe." Ibinaba niya ang tawag at sumandal sa kanyang silya. Tumingala siya sa langit na papalapit na ang dilim, kung saan nagsisimula nang lumitaw ang mga unang bituin. Ang kwento nila ni Lourdes ay tapos na. Ngunit ang kwento niya, ang kwento ni Lolo Tino,
ay ngayon pa lang nagsisimula. At dito po nagtatapos ang mapait, ngunit makabuluhang kwento ni Celestino Mercado. Mula sa kaibuturan ng aking puso, maraming salamat sa inyong walang sawang pagsubaybay mula sa simula hanggang sa wakas ng ating audio drama. Isang malaking karangalan ang samahan kayo sa paglalakbay na ito. Habang isinusulat ko ang kwento ni Mang Tino, ramdam ko ang bawat patak ng kanyang luha, ang bawat bigat sa kanyang dibdib, at ang bawat sinag ng pag-asang kanyang pinanghawakan. Ang kanyang istorya ay isang paalala sa ating lahat na ang katatagan ay hindi nasusukat sa lakas ng sigaw, kundi sa lalim ng katahimikan. Naway nag-iwan ito sa atin ng isang mahalagang aral na ang tunay na pagmamahal ay hindi palaging nangangahulugan ng pagkapit. Minsan, ang pinakadakilang anyo nito ay nasa sining ng pagpapalaya. Pagpapalaya sa taong nanakit at higit sa lahat, pagpapalaya sa ating sarili mula sa rehas ng galit upang matagpuan ang tunay na kapayapaan. Ang pagbangon mula sa isang matinding kabiguan ay hindi madali. Ngunit ipinakita ni Mang Tino na hindi kailanman huli ang lahat. Para muling buuin ang sarili at hanapin ang kaligayahan, hindi sa piling ng iba, kundi sa piling ng mga taong tunay na nagpapahalaga sa atin at sa ating sariling hardin ng kapayapaan. Ngayon, nais naming marinig ang inyong boses. Ano ang pinakamahalagang aral na inyong napulot mula sa kwento ni Lolo Tino? Ibahagi po ninyo ang inyong mga saloobin at komento sa ibaba. Hanggang sa muli nating pagkikita sa susunod na kwento. Maraming salamat po.